Magandang gabi sa bawat isa, mga kapatid namin nandito sa Sembo Market. At ako nga po pala si Brother Dominic Utod, isang ordinaryong miyembro ng Seventh-day Adventist. At kasama ko po ang aming kapatiran na si Sister Narcisa, Sister Virgie, na taga rito rin po sa Sembo. Kaya naman, 15 minutes lang po yung aming hinihingi na pahintulot, magbahagi ng salita ng Panginoon. Ipakilala po natin ang ating Panginoon na libre, walang bayad. Hindi po kami hihingi ng kahit anong amount na salapi or pera. No? Libre po yung mensahe ng ating Panginoon. Kaya makinig po tayo at una, 3 punto lang po yung aming ibibigay ngayon sa inyo. Makilala natin ang ating Panginoon na siya yung manlilikha. Pangalawa, siya po ay pag-ibig. Pangatlo, siya po ay dakilang tagapagligtas. Yan po yung ating babasahin, no, sa banal na kasulatan. Matuklasan po natin, marinig po natin na ang ating Panginoon makikilala natin. Ayan po. So yung ating maiksing programa, opening song, Seek Ye First. So sa kantang ito, sa awitin na ito, Matthew 6:33, ay marami pong nakakaalam, no? Halos lahat ng mga Christian denomination ay umaawit po ng awiting ito, no? Seek Ye First. At ating namang opening prayer pagkatapos ng opening song. Then susunod po natin bago yung special message ay meron tayong special song. Yung ating special song ay I have decided. Ayan po yung awitin. I have decided to follow Jesus. Yun po yung ating special na awitin or song bago yung ating message na special din po kasi ang ating Panginoon ang nagsasalita sa atin dahil magbabasa po tayo ng banal na kasulatan. Naniniwala po kasi tayo bilang mga Kristiyano ay yung banal na kasulatan ay salita ng ating Panginoon Jesus, no? Or ating Diyos. Dahil pag minsan tayo ay nagsasalita sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At ang ating Panginoon naman, sinasagot po tayo or kinakausap din po tayo sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. Kaya po, makinig po tayo ngayon dahil ang magsasalita po yung ating Panginoong Jesucristo, yung ating Diyos na sa pamamagitan ko na magbabasa, gagamitin po ako ng Panginoon na magbasa at mouthpiece, no, na magsalita sa gitna po natin ngayon. Kaya naman po, inanyayahan ko sa maikling panahon, 15 minutes lang po, ay pagkatapos ng special na message na bababasa po natin sa banal na kasulatan, ay susunod po yung ating closing song, Give Thanks. Ayan, marami din po nakakaalam ng awitin na ito, Give Thanks, no? Sa mga hindi makaawit, sabayan nyo lang po kami sa inyong isip at saka sa inyong puso na kayo po ay nakikiisa sa amin, no? Sa awitin na ito. At ramdamin nyo po yung mensahe ng awitin na aming aawitin para sa bawat isa sa atin. Then isusunod po natin yung ating closing prayer. So ganito lang po kaiksi yung ating programa, no? Ang mahalaga, may bahagi po namin, may pakilala po namin kung sino po ang ating Diyos na dapat natin kilalanin at unawain, no? Yun po at ang ating program sa aking banggit ay akin pong susundin. Okay, so tayo po ay aawit ng Seek Ye First. Seek ye first thy kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah.
righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, Alleluia. Amen. Tayo po ay manalangin. Sa ngalan na naman ng Anak ng Espiritu Santo, dakilang mahabagin po naming Diyos, nagmamayari po ng aming buhay at ang lahat ng bagay na andito sa mundo, Ama, sa mga oras na ito, kami po ay lumalapit sa iyong dakilang harapan. Humihingi po ng kapatawaran sa mga pagkukulang, pagkakasala po namin sa aming kapwa, lalo't higit po sa inyo, Ama. Maging kami rin po ay natutong magpatawad sa aming kapwa dahil kayo po ay una na pong nagpatawad sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa pag-ibig, sa dakilang pag-ibig na inyo pong ipinadama, ipinakita po sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siya po ay namatay sa krus sa Kalbaryo upang mabayaran ang aming mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Maraming salamat po, Ama, sa dakilang pag-ibig na ito muli at hinihiling namin ang banal na Espiritu na sumasa amin at patuloy kaming bigyan ng kaalaman, karunungan na nanggaling po sa kaitaas-taasan ng mga langit at kami po ay maturuan, maipaalala po sa amin ang mga bagay na itinuro na po sa amin ng aming Panginoong Jesucristo nung andito pa siya sa sanlibutan. At ganoon din po, ito ay nakasulat sa 14:26 ng John. Kaya naman, iniling din po namin ang patnubay din po ng mga banal na anghel na inyo pong sinusugo na maging protektor, magbigay po sa amin ng proteksyon sa aming mga mahal sa buhay, saan man po dako naroon sa mga oras na ito. Ihanda po kami lagi, Ama, upang maglingkod sa inyong kalooban na hatid ng buhay na kaluluwa sa inyong paanan at ang mga tao na makapakinig ng iyong salita ngayon ay hipuin sila, Ama, ng banal na Espiritu upang sila po ay makatanggap ng katotohanan na nanggaling po sa banal na kasulatan. Maraming salamat po muli. Ito ay aming hiling sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo na siya po naming dakila pong tagapagligtas. Amen. Ayan po, awit muna tayo ng special song bago po tayo magbasa ng banal na kasulatan. Ang aking title na awitin or yung pamagat ng awitin ito, I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Amen. So tayo po ay nakapakinig ng awitin, no? Napakaganda ang mensahe ng awitin na ito. Susunod tayo sa yapak, no? Sa daan na inanda ng ating Panginoon, kahit wala pang sasama sa atin. Basta kasama natin ang ating Panginoon, hindi tayo matakot. Dahil individual po, no? Ang kaligtasan, no? Wag po tayong malungkot kung tayo lang po sa isang pamilya ang nakakakilala or kumikilala sa ating Panginoon. Dahil kasama po natin siya saan man mga pagsubok na ating naranasan sa araw-araw. So tayo po ay dadako sa unang punto na ating pag-usapan. Ang mababasa po natin sa Genesis 1:1, no? Ang langit at ang lupa ay nilikha po ng ating Diyos. Marami man pong pangalan ang gamit po, no? Ang iba ay ang tawag po sa ating Diyos ay Jehovah. Yung iba naman po ay Yahweh.
At yung mga kapatid natin ng mga Islam, ang tawag po sa malilikhang Diyos ay Allah. No? Sa atin naman, mga majority or karamihan ng mga Christians, Diyos ang pangalan or sa English ay God. So yun po yung tawag or kilala sa mga Diyos na lumikha, no, na nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa mundong ating ginagalawan ngayon. No? Sa 126 naman po ay ang imahe ng ating Panginoon ang ginamit upang lumikha ng tao. At patunay po yan na yung ating bilang tao ay pagmamay-ari tayo ng ating Diyos, no? Dahil siya ang lumikha sa atin. Kaya naman maraming salamat po sa pagkakataon na tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na maipakilala, no? Kung sino itong manlilikha. At ang ikalawang punto na ating mababasa, makikita po ito sa 1 John 4:8. Ang sabi po dyan, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, no? Ulitin ko po, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. 1 John 4:8, dahil ang Diyos po pala ay pag-ibig. Ayan. So kung sa English din po, he that loveth not knoweth not God, for God is love. So yung ating Diyos, yung lumilikha sa atin, o yung manlilikha na ating kinikilala sa Genesis 1:1, ay pag-ibig pala. Sino man sa atin nakaranas ng pag-ibig sa ating miyembro sa pamilya, sa mga magulang, sa anak, sa tatay, lolo, lola, naranasan natin yung pag-ibig, no? Ayaw natin silang masaktan. So kung mahal mo yung isang tao, ayaw natin masaktan dahil yun yung pag-ibig na gustong ipadama sa atin ng ating Panginoon. No? Sa Matthew 25:31-46, kung ano yung ginawa natin sa ating kapwa, ay ginawa natin sa ating Panginoon. Ayan. So, dahil mahal natin ang ating kapwa, ginagawa natin ang kabutihan, no? Sinusuklian natin ang kabutihan ang ating kapwa. At kung ginawa natin yan sa ating kapwa, ginawa po natin sa ating Panginoon. So ngayon, ang ikatlo pong punto na ating mababasa sa banal na kasulatan, yung gamit ko po na mga Bible verse ay King James Version, Tagalog po. Ito po ang pangatlo, makikilala natin ang Diyos na dakilang tagapagligtas. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 10, ang sabi po dyan, na siyang sa amin nagligtas sa lubhang malaking kamatayan at patuloy magliligtas, na siyang inaasahan naman namin na magliligtas pa sa amin. So may tatlong pagliligtas, no? Una ay meron pong dapat malawak na kamatayan or sinasabi diyan malaking kamatayan. Kung bakit kamo? Sa Romans 3:23, lahat nagkasala. So dapat tayo ang mamatay, no? Lahat, kahit propeta, kahit pari, kahit pastor, kahit imam, nagkasala po yan. So dapat tayo pala ang mamatay dahil makasalanan tayo. So sa Romans 6:23 naman, ang kabayaran pala ng kasalanan ay kamatayan. So dapat nga pala tayo ang mamatay. So kaya nga sinasabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 10, na siyang sa amin nagligtas sa lubhang malaking kamatayan, dahil lahat pala tayo dapat ay mamamatay, no? So sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So yun pala ang solusyon ng ating kasalanan, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman, hinubad niya yung kanyang nature na pagiging isang Diyos. Kailangan niya maging tao dahil wala ni isang tao na pwedeng mag-alay ng kanyang buhay upang bayaran ang kasalanan ng lahat ng mga tao. So yan po ang tinatawag na plan of salvation or redemption. Kaya nga, makikita po natin yung dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin, no? Sa ginawa ng ating Diyos sa atin, no? Ipinakita, ipinadama niya sa atin sa kanyang
pagbayad ng ating mga kasalanan. So yun po yung unang punto na justified na po tayo dahil sa ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa ating mga kasalanan at para sa lahat ng mga tao. No? Walang sinasabi dyan na specific na mga congregation or yung mga relihiyon. So pag tao ka, namatay ang Diyos para sa iyo. Ganun ka ka-espesyal at pinakita sa iyo ang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya naman mga kapatid, yung ating magulang si Adan at si Eva, anong napansin natin? Nung sila ay hindi pa nagkasala, andoon pa sa kanila yung glorified body. Yung glorified body, nung sila ay nagkasala, nawala po iyon. Kaya, nung nawala iyon, dahil sila ay nagkasala, pumasok ngayon yung plan of salvation. Gumawa ng solusyon ng ating Diyos upang i-restore, ibalik sa atin iyon. So ito yung proseso ngayon, dyan sa 2 Corinthians chapter 1 verse 10, after tayo iniligtas ng ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan, ang sunod na proseso po ay mamuhay tayo na may kabanalan. No? Diyan po makikita yung sa 2 Corinthians chapter 1 verse 10, yung justification, history na po yan dahil namatay na yung ating Panginoong Jesucristo. Ang ikalawang proseso po ng kaligtasan ay mamuhay tayo na may kabanalan. Kaya nga, kung bakit pala mamuhay tayo na may kabanalan, dahil sa ating mababasa sa 1 Corinthians chapter 3 verse 17, ang katawan po natin ay templo ng Diyos at ito ay banal, no? So yung original being natin, holy, banal po talaga tayo, no? So kailan lang tayo naging hindi banal? Sa tuwing tayo ay nagkasala. Nung nawala ang Adan at Eva yung glorified body, so nawala yung kabanalan. Kaya naman mga kapatid, may plano ang Diyos, mabuhay tayo na may kabanalan at dadalhin tayo sa langit. Dahil doon sa langit, kung mapapansin natin, ang lahat na nandoon, ang Diyos banal, ang anghel banal, at ang lungsod na hinanda ng ating Panginoon sa Revelation 22:19, may binabanggit dyan na lungsod na hinanda ng ating Panginoon upang sa mga tao na banal or namuhay na may kabanalan. No? Sa Revelation 14:12, narito ang mga nagtatyaga ng mga banal, no? At may matatag na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at gumagawa ng kautusan, no? Ginaganap yung kautusan. Yan po yung mensahe ng tatlong anghel, no? Sa mga huling araw, dapat mamuhay tayo na may kabanalan dahil tayo po yung babalikan ng ating Panginoon, no? Kaya nga dito sa punto na ikatatlo, yung sinasabi dito na sa 2 Corinthians chapter 1 verse 10, na siyang inaasahan namin, no? Na magliligtas pa sa amin. So hindi pa ito nangyari. So habang tayo ay namuhay na may kabanalan dito sa mundo, itong presente or itong present situation natin, kaagapay po natin yung banal na spirito upang hindi po tayo maligaw, hindi po tayo malaglag sa kaaway. No? Katuwang po natin ang ating banal na spirito kasi bago umakyat sa langit ang ating Panginoong Jesucristo, iniwan niya po yung banal na spirito sa atin. No? Sa 14:26 nandyan, ang purpose ng banal na spirito, magpaalala, magturo sa atin kung anong kalooban ng Diyos, no? Upang hindi tayo malaglag sa kaaway. Pansinin natin mga kapatid, kailan natin nararamdaman yung banal na spirito kahit hindi natin nakikita? Pag tayo ay may planong gumawa ng kasalanan, anong nangyayari sa atin? Anong naobserbahan natin? May kumakausap sa puso natin, no? Sa isip. May nagsasabi, huwag mo yan. May dikta na nagsasabi, huwag mong ituloy. No? Yan po yung dikta ng banal na spirito. No? Nakukonsensya tayo. So, huwag mong sundin yung dikta ng kaaway na ituloy yung iyong masamang plano na kasalanan.
dahil ayaw ng banal na Espiritu na ikaw ay mapunta sa kaaway or sa kasalanan, no? So yun po ang patuloy na pagliligtas sa bawat isa sa atin habang namumuhay tayo na may kabanalan. Ang banal na Espiritu ay nagdidikta sa puso natin dahil nananahan po siya sa bawat isa sa atin. Dahil ito yung templo ng Diyos na ating dapat malaman, no? Sa 1 Corinthians 3:17. At tayo pala ay banal. So mamuhay tayo na may kabanalan at susunod tayo sa dikta ng banal na Espiritu, magagawa natin ang pagsunod na tama, no? Ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. So ngayon, ang ikatlong punto na tayo ay may pag-asa, no? Na siyang sa amin na patuloy na magliligtas pa. So ito ay future na kung saan pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay igagawad sa atin yung glorified body na nawala kang Adan at kay Eva. So bago tayo iakyat doon sa langit. Kaya nga sabi niya sa Revelation 22:21, ang biyaya ng Panginoon sumasa mga banal. Amen. So yan po yung gusto niyang ipahiwatig, ipadama, ipaalam sa bawat isa sa atin, no? Mamuhay tayo na may kabanalan. Dahil doon sa langit, ang nandoon mga banal. So dito pa lang sa lupa, mamuhay tayo na may kabanalan dahil yan talaga ang nature natin, banal po talaga tayo. Nawawala lang yung kabanalan ng tao pag nandyan tayo sa kasalanan or nandyan tayo sa dilim na pamumuhay, yung patuloy na gumagawa ng kasalanan. Kaya naman, iluhod natin yan, ihingi natin ng tawad sa ating Panginoon, at ang Panginoon, nandun ngayon sa Heaven Sanctuary, ang Panginoong Jesucristo ay handa tayong patawarin, no? Dahil open pa yung salvation ngayon, no? Kaya naman, habang buhay pa tayo, ay bumalik tayo sa ating Panginoon, no? Sundin natin yung dikta ng Banal na Espiritu. Kung meron man tayo nagawa na kasalanan, maliit, malaking kasalanan, ihingi natin ang tawad at patuloy tayo patawarin ng ating Panginoon. At ang sabi niya palagi sa mga tao na lumalapit sa Kanya, ikaw ay pinapatawad na. Lumakad ka at huwag nang magkasala pa. So, yun po yung advice palagi ng ating Panginoon, na lumakad tayo na hindi na magkasala pa, no? Dahil gusto niya na tayo ay mamuhay na may kabanalan para sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama niya na tayo, dadalhin doon sa langit na hinanda niya, no? Yung dako na banal na lungsod na nasusulat sa Revelation 22:19, no? May banal na lungsod. So, dito pa lang sa lupa, tandaan natin yung mga banal sa Panginoon, banal na aklat, no? Magbasa tayo. Banal na araw. Ano man yung banal na araw? Sabado po yan, hindi po yan linggo, hindi po ibang araw, no? Malinaw po yan sa banal na kasulatan na yung Sabat ay sa Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath to keep it holy. Bakit sinabi ng Panginoon remember? Dahil darating ang panahon, kakalimutan ng Panginoon. Instead, Saturday or Sabbath magsimba, ibang araw. Sunday ang ginawang pagsamba. So ang kaaway, gumagamit ng tao o grupo ng tao para ilipat yung holy, no? Kasi sabi ng Panginoon, holy. Ngayon, yung holy, inilipat sa ibang araw na hindi naman holy. So, ginawang holy yung Sunday, hindi naman yun holy. Isang araw lang ang ginawang holy ng ating Panginoon, which is yung Saturday, yung Sabbath. Yan. So, nasusulat po yan sa Exodus 20 verse 8, then verse 10 and 11. Ayan po. 7th day is Sabbath po yan. Hindi po yan Sunday o ibang araw. So, yan po yung dapat na matutunan natin yung katotohanan na minsan kinakalimutan. Kaya sinabi ng Panginoon, remember the Sabbath day to keep it holy. Kasi alam ng Panginoon, balang araw o darating ang panahon, kalimutan ito ng tao. Dahil na rin po sa kaaway. So, hindi yan nagsinungaling ang ating Panginoon
nangyari po yan hanggang ngayon. Naging totoo dahil nakapropesiya po yan sa Daniel 7:25. Gagamit po ang kaaway ng isang grupo ng mananampalataya na ilipat yung holiness from Saturday to Sunday. Kaya naman, di na tayo magulat. Instead, Saturday ang pagsamba, ginawa ng Sunday. So, pasintabi lang po sa katotohanan, masakit man po, pero ito yung katotohanan na gusto po ng Diyos na malaman ng lahat ng tao. Dahil masakit yung katotohanan, dahil yan po yung katotohanan na hindi minsan na matanggap ng mga tao dahil sa kalooban lamang po nila ang sinusunod nila, hindi yung kalooban ng Diyos. Kaya naman po, dito kami ngayon sa maikling panahon na gusto namin ipaalam sa bawat isa yung katotohanan ang dapat natin sundin na nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi iyon po yung ating katwiran o kanino mang tao na katwiran o yung theology, yung kaalaman, yung doctrine. Yung doctrine mismo ng Biblia ang ating sundin. So yun po, maraming salamat po muli sa bawat isa. Naway hindi ito maging first time na aming pag-share, no, sa kalooban ng ating Diyos o yung salita ng Diyos. Gaya ng sinabi ko kanina, ako ay ginamit lang po ng mouthpiece, no? Humingi lang po ako ng pasensya or tawad doon sa mga tao na nasaktan kung ano man yung sinabi ko dito na katotohanan na nababasa po sa banal na kasulatan, ay humingi po ako ng paumanhin sa bawat isa. Dahil ginagamit lang po kami ng Diyos na ipaalam yung katotohanan, hindi yung sa tao na katwiran. So yun lamang po, at tayo po ay awit ng closing song, Give Thanks. Then atin pong isunod yung ating closing prayer. So yun po, awit po ako ng Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. Tayo po ay dadako sa ating closing prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, dakila't mahabagin naming Diyos, nagmamayari ng aming buhay. Muli po, nagpapasalamat po kami ng maraming Ama, sa pagkakataon na kami po ay inyong ginamit upang magbahagi ng iyong katotohanan na nakasulat po sa banal na kasulatan. Maraming salamat po, Ama, sa mga taong nakapakinig, at naway ang banal na Espiritu ay humipo ng kanilang mga puso't isipan na matuon ang kanilang paglapit sa inyo, Ama, at magbasa ng banal na kasulatan upang matuklasan nila ang katotohanan na ang inyong turo po ang kanilang malaman, ang inyong doktrina po ang kanilang malaman, ang theology or theoloya na inyo pong gustong iparating sa kanila ang kanilang malalaman, at kanila pong maibahagi din po sa mga tao na hindi din po nakakaalam, lalong-lalo na sa aming mga mahal sa buhay, mga miyembro namin sa pamilya, na patuloy po namin dapat ipaalam ang buong katotohanan na nanggagaling po sa inyo. Maraming salamat po muli, at ito ay aming patuloy na pinapasalamatan ng mga pagpapala. Bigyan niyo po kami ng magandang kalusugan, pinansyal, lahat ng mga pangailangan po namin sa araw-araw. Huwag niyo po kami pagkulangin, dahil kami po, Ama, ay nagtitiwala sa inyo. Kayo po yung great provider, dahil kayo po nagmamayari ng lahat ng bagay sa mundo. Ito po, Ama, ay aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na siya po naming dakilang tagapagligtas. Amen. Yan po, maraming salamat po. Good evening po sa inyong lahat. At happy midweek pala, dahil ito yung gitna ng araw ng isang linggo, Wednesday po. Maraming salamat.